Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ang daming nagme-message sa akin na iniwan sila ng kanilang kausap na kontratista. Kaya ito, sasagot ko na kung ano yung mga palatandaan na baka malapit ka ng iwan ng contractor mo. At ano ang palatandaan na talagang iiwan ka niyan? At anong gagawin mo kapag nandun ka na, malapit ng mangyari? Pag-usapan natin. Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa dami ng mga natatanggap kong mga emails na yan yung tanong nila. Ano gagawin ko, architect? Niwan na ako ng contractor ko, di yan nagpapakita. Ano nga gagawin ko, architect? Parang, hindi natama itong ginagawa ng contractor ko. Alam niyo kung ano yung common denominator? Yung kanilang kausap ay hindi legitimate na contractor. So, yan yung number 1 na palatandaan na iiwan ka ng kausap mo. So, sino-sino ba yung legitimate na contractor? Siyempre, contractor na naka-register. Meron siyang papeles na siya ay legal. Pwedeng mag-practice ng pangongontrata sa construction. Meron siyang tinatawag na PCAB license. So, kung ang kausap mo walang PCAB license, hindi yan contractor na legitimate. At kapag may problemang nangyari, mahirap mo siyang habulin. Punta kagad kayo sa husgado na talagang magastos. At baka mas magastos pa yung hakbang na yon kaysa kung tatapusin niya yung project. So, number 1, dapat makikipag-deal ka sa lisensyadong contractor kung contractor yung hinahanap mo. Kung professional naman ang gusto mong mag-execute ng project mo, dapat siya ay isang lisensyadong professional. No? Architects, engineers na mayroong license at pwede silang mag-practice ng tinatawag na design and build by administration. Yung iba, no? Ito, hindi pala iba, no? Marami. Doon sa mga nagme-message sa akin na iniwan ng contractor, ay walang kontrata. Wala silang written contract. So, kung yung kausap mo, foreman, o kaya mason, anong contract ang ihaharap niyan sa'yo? Ipapakita lang sa inyo, nakasulat sa yellow pad o kaya sa bond paper, puro presyo lang. Ni walang scope of works. So, kung ganyan ang kausap mo, iwan ka talaga niyan. Malaki ang tsansa na iiwan ka niyan. At walang basis yung kanilang pricing. Experience lang. So, yan yung mga red flags. No? So, dapat merong kontrata. Ano ba ang nakasulat sa kontrata? Siyempre, nakasulat kung ano yung project, saan yung project, sino kayong dalawa na nagkakasundo, ano ang responsibilidad mo sa kanya, ano ang responsibilidad niya sa'yo, pag nagka-aberya, anong pwedeng mangyari, anong gagawin, kapag di na kayo nagkakasundo, anong gagawin, kapag may delay, anong gagawin, kapag mayroong mga bulilyaso, sinong magbabayad. Yung mga bagay na mahalaga yan. At lahat ng yan nakasulat sa isang kontrata. Kaya kung foreman lang yung kausap mo, kaya mason, ang daming ganyan. Mamimit mo lang sa barangay nyo, kaya sa Facebook, o kaya yung mga nagpo-post na ganito lang nagastos nila, ito yung kunin mo si foreman, expect mo na kung ganyan ng direksyon na pupuntahan mo. Papunta ka sa failure. Ano pa ang palatandaan? Kapag yung binigay mong pera, malaki na. Pero yung natatrabaho nila, hindi pa katapat ng hiningi nila. Example, binigay mo na 40%. Tapos, ang natrabaho nila 10% lang. Tapos, nakikita mo, wala nang materyales. Ang tao, ilan na lang. Tapos, ang bagal-bagal.
may delays, at hindi nila maipaliwanag. Buti sana kung may papaliwanag nila ng maayos kung bakit may delays. Pero kung hindi nila maipaliwanag, iiwan ka na niyan. So, yan yung isa pang palatandaan. Nagkukwentuhan lang tayo Ito random na vlog ito. Ang dami kasi yung nagtatanong sa akin. So, gawa na lang ako itong vlog nito. Okay, next. Kagaya ng nabanggit ko, pumunta ka sa site, wala nang tao. Yan. Tapos pag tinanong mo yung tao, nasaan na si foreman? Nasaan na si engineer? Hindi po namin alam eh. May project po eh. Kung patay ka, baka yung pera mo ginagamit na sa ibang project. So, red flag yun. Kung tatanungin mo yung mga tao, tapos minsan yung mga tao, makakuha ka ng information dyan. Lalo na kung iilan na lang sila. Tapos wala nang direksyon. Wala nang nagsusupervise sa kanilang trabaho. Kahit na marami pang gagawin. Yan, red flag yan. Pwedeng iiwan ka na ng contractor mo. Next. Hindi na nagbibigay ng updates. Yan. Tanungin mo, kumusta na dyan? Engineer, foreman, anong balita dyan sa site? Hindi na sumasagot. Kung sasagot, delayed yung sagot. Tapos, busy po kasi ako eh. Hindi po ako nakapunta ngayon eh. Andun naman po yung aking foreman. Parang si foreman na lang yung inaasahan niya. Tapos, hihingi ka ng progress, walang ipapakita sa yung pictures man lang o videos. Ang dali na ngayon mag-update sa mga project. Meron ng Messenger, meron ng Viber, makakakuha ka na ng real-time na video. Madali na. Pero kung hindi nila binibigay yon, naku, hindi ka na nila iniintindi. Baka ginamit na nila sa casino yung pera. Naku, may mga ganyang kwento. Kawawa ka. So number 1, fundamental. Dapat yung kausap mo ay kaya mong i-verify. Paano mo i-verify? Hingan mo siya ng mga documents na nagpapatunay na legitimate siya. Pangalawa, pwede kang humingi ng character reference, mga past clients niya. Pwede mong tanungin, pwede mong tawagan. Pagkatapos, kung architect siya or engineer siya, hingin mo yung copy ng kanyang PRC ID at pwede mong tignan, i-verify sa PRC kung talagang legitimate siya, kung talagang siya ay lisensyado. O kaya naman sa organization na kinabibilangan niya, kung siya ay architect, sa United Architects of the Philippines, pwede mong investigate kung anong status niya. Kung siya ba ay talagang legitimate na architect na member ng isang chapter na may magandang katayuan. So, anong gagawin mo kapag nandun ka na? Siyempre, nagkaroon ka ng maling decision. Tapos, yung contractor, hindi na nagpapakita. Alam nyo, nangyari din sa akin yan. Kaibigan ko pa. Pwede ko nga lang pangalanan eh. Kaya lang, hindi ito yung tamang venue. Pinaabogado ko pa yun. Nangyari yan kahit sa akin. Kahit sa amin, nangyari yan. No? Na yung project, ipagkakatiwala mo sa isang contractor, tapos tatakbuhan ka. Nangyari yan kahit sa amin. No? Lalo na, sa'yo. Pwedeng mangyari sa'yo yan. So, anong gagawin mo? Number 1, kontakin mo siya. Mag-reach out ka muna sa kanya. Siya muna. Kayo muna mag-usap. I-attempt mo na makausap siya. Mag-meeting kayo. Humingi ka ng justification kung bakit ganito lang ang trabaho, ganito na yung nabigay mong pera. Kung bakit ito lang yung materyales, ganito yung dami ng hiningi niyang pera. Bakit ganito lang yung tao, bakit delay, etc. etc. Ipaliwanag niya yung nakikita mo, yung na-observe mo na problema. Tapos, dahil nga yan ay kontrata, pwede yung pag-usapan kung paano kayo magkakasundo para matapos yung project. No, yun yung objective nyo. Matapos yung project.
Kasi baka nagkaroon siya ng mga items na hindi niya nakita na malaki ang cost implications. Kung ma-justify niya yun, di ba, pwede niyong pag-usapan. O kaya naman, baka yung kontrata, hindi nasunod. So, i-review mo. Baka meron ka ring lapses doon sa kontrata. Ay, meron pala akong pagkakamali. Hindi ko pala na-provide to sa kanya, etc. etc. So, yun. Pwede mong kausapin siya. I-try mo yung very best na makausap mo siya. Paano kung hindi siya nagpapakita? Nako, medyo mahirap na yan. No? Diyan na papasok yung mga nasa authority. No? So, kung ayaw mo naman asunto kagad, pwede mo naman siyang puntahan sa bahay nila. Kung may kontrata kayo, sigurado nandyan yung address. Yan. Puntahan mo. Ngayon, kung hindi siya magpapakita, pwede kang humingi ng assistance sa mga person in authority, kagaya ng barangay, no? Kagaya ng pulis. Ganun talaga eh. So, basta ang objective mo, makausap mo muna siya. Gawa ka ng paraan para makausap mo. Ang hirap, no? Pero ganun talaga eh. Iniiwasan kasi natin na pumunta talaga doon sa demandahan. Kasi mas magastos yun. Pero, kung talagang ginawa mo na ang lahat, mag-seek ka na ng assistance sa isang lawyer. Pwede kang magpatulong sa lawyer para siya ay magbigay ng commitment sa'yo na makipag-usap sa'yo. Magpadala ng demand letter, si lawyer, sa kanya. At, alam na ni lawyer yon kung anong gagawin. So, kung talagang kailangan nyong maghiwalay kayo ng maayos. So, kung may mga kailangan siyang bayaran sa'yo dahil sa mga delays, penalties, makikiusap siya. Pwede mo namang pagbigyan kung reasonable naman. Basta, importante, mag-usap kayong mabuti. Hindi pwede yung bigla na lang nawawala. So, yan pong gagawin nyo. Yung kayo na mga sumusulat sa akin na iniwan kayo ng contractor nyo, kasi nakita ko kasi mali yung umpisa eh. No? Ibinigay nyo yung tiwala nyo sa isang tao na walang kredibilidad. I mean, hindi nyo na-check yung kredibilidad. Walang nasusulat na contract. Huwag kayong papasok sa ganyang usapan. No? Na wala man lang kahit na agreement. Ang hirap niyan. Kaya kapag magpapa-construct kayo, milyon ang ibibigay niyong pera. Di ba? Pagkakatiwala mo sa isang tao na hindi naman legitimate. Kaya kahit sabihin pa, huwag ka nang kumuha ng architect, huwag ka nang kumuha ng contractor, gastos lang yan. Nasa iyo yan. Gaano mo pinapahalagahan yung pera na pinaghirapan mo? Ipagkakatiwala mo na lang kung kani-kanino. It's your choice. Okay. Pero sana nakatulong itong discussion na ito sa inyo, no? Na mga sumusulat sa akin na iniwan ng kanilang mga kausap na contractor. Maraming salamat po. Sana po meron kayong nakuhang importanteng information na magagamit ninyo. Hindi lang ngayon o hindi lang sa inyo, baka makatulong sa iba na kilala ninyo na nasa similar na situation kagaya ng mga binanggit ko. Ingat po tayong lahat ha. Huwag magpapaloko. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye.